Tignan nyo mga idol kung gaano to kadali at kasimple. Isang screen lang at pak, nakita ni Steph na ang layo ng pangalawang defender sa kanya. And dahil nga po sa screen yung main defender niya ay malayo na rin, so nag-decide siya na pakawalan to. Matik. Again, panoorin nyo kung gaano kasimple. And pansinin nyo naman dito mga idol yung oras. Balikan nyo yung sa kanina. Tapos yung sa ngayon, magkasunod lang to na possession halos. At ganun din, umangat pa nga si Gobert dito kasi nga Steph yan. Goat shooter yan. And very minuscule itong espasyo niya mga idol. Sa mga hindi po nakakaalam ng salitang yon, ito po ang definition. And yan nga lang po ang kailangan ni Steph para pakawalan niya to at ipukol. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakatutulong to sa build up ng channel natin. And dahil nga nagiinit na nga po si Steph, malamang nangyayari talaga to. Nag-set ng back screen sa kakampi niya at biglaan na lang dalawa ang sumama sa kanya. Nakakawala tuloy si Clay dito at humihingi na ng pasa. Alam nyo na to mga idol, lagi naman nating nababanggit sa channel natin yung mga ganito kapag Golden State ang pinag-uusapan. After ng ilang possessions pa, ayan, pinalitan siya ni Chris Paul mga idol, which is hindi na rin po masama. Dito nga, bigla ang napatapat sa kanya si Gobert. And yung mga ganito, yung mahihilig din talagang punteryahin ni Chris Paul. Matalinong player siya. And together with Draymond, pati Klay Thompson na kasama niya, dapat lang din mag-survive yung opensa ng Warriors kahit pa wala si Steph. Tinirahan nga lang din to ni Paul Kahit yung classic niya na snake dribble, epektibo pa rin talaga. Nawala sa postura tong si Gobert dahil sa ginawa niya sabay pull up sa kanto. Classic Chris Paul talaga to mga idol. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Dito kita nyo naman na tapatan naman to ni Podziemski ng maayos. Good defense to kung tutuusin. All ang score pero dahil dito mga idol, lamang na ang Wolves. Yung director sa camera, tila alam din ang dapat mangyari. Pinakita si Steph matapos ang tres na yon. Nakakabawi naman din ng Dubs pero dahil nga sa layup na ito ni Conley, napatimeout sila. And ang lima ng Warriors sa court ay sina Draymond, Wiggins, Kuminga, Clay at Chris Paul. Wala pa ring Steph kahit na mukhang okay naman ang isalta siya at matagal-tagal na rin siyang nagpahinga. Sabay matapos ulit ng inside shot naman ito na Gobert kung saan pinalilibutan siya ng napakaraming defenders. Napatimeout ulit ang Warriors with 6:54 remaining doon sa oras. And kita nyo, effective talaga si Steph na focal point Dito hindi naman naghahabol ang Wolves pero sobrang taas ng pagkakadouble nila kay Steph as if sila ang dapat humabol sa score. Sila nga tong may 5 points sa kalamangan Syempre ayaw mo namang pahabulin tong Dubs kung ikaw ang Wolves tapos si Steph pa ang magiging dahilan ng kanilang run dililipat ang momentum sa kanila for sure. Dahil sa pagdedepensa nga nila kay Steph nakawala si Jackson Davis para sa dunk na ito. Again, simpleng action lang to at nahihigop talaga ni Steph ang depensa para malibre ang kanyang kakampi. Mga 3 minutes pa lang po nakakabalik si Steph this game mga idol pero difference maker na kagad siya syempre. And solid po itong reverse patchouli na ginawa ni Edwards. Sa contest niya tong tira ni Steph and may kita natin yung pulang sapatos ni Edwards na mukhang lalanding nga doon sa paa ni Steph. So sinigurado niya na hindi to lalanding at inalis niya kagad para hindi niya rin ma-foul. Reverse patchouli nga. Imagine nyo mga idol itong si Klay Thompson na recently okay naman po ang mga laro pero hello, bumaba na talaga ang level of play niya binabad ng buong 4th quarter. 3 segundo lang siya hindi naglaro. And maalat din siya this game mga idol. 40% lang ang shooting niya, 6 out of 15, sabay 3 out of 11 naman from 3. Pero nakatanggap nga siya ng pagbabad mula kay Coach Kerr sa 4th quarter. Sabay si Steph, maganda ang shooting ng 3rd quarter. Sabay ng 4th quarter naman, nakita nyo, epektibong-epektibo pa rin talaga. Pero ang iksi nung nilaro niya sa 4th, noong naghahabol na, saka lang siya binalik. Ang reasoning po ni Coach Steve Kerr dyan ay gusto daw niyang maging fresh lang si Steph kasi may 5 laro sila sa loob ng 7 days. We got 5 games in 7 days on this road trip, so we're trying to keep him fresh too.
Pero sayang batak tong si Steph mga idol. Kung may player man na pinaka-kondisyon sa liga, si Steph yun, no question. So sobrang bigat ng depensang lagi niyang natatanggap every night. Sabay yung way pa kung paano siya maglaro na more on takbo talaga, hawak man niya yung bola o hindi. Sana yan mapagod si Steph. Hindi naman siguro masama na may extra 3 or 5 minutes siyang ilalaro. Siya nga yung nakakapagpabago ng landscape ng laro. Ano kaya ang meron dito kay Coach Kerr mga idol at pinaupo niya si Steph ng mga 9 minutes ng tuloy-tuloy? Alam nyo ba ang sagot? Ilagay nyo lang po mga idol ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.